Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, we have patience. Wait for the fruit to ripen. Ayan. So, pasensya, Pisces. You need to practice patience kasi hindi naman natin makukuha kung ano ang gusto natin, 'di ba? Kung hindi according to the divine timing or divine order, 'di ba? Lahat, 'di ba, nangyayari according to the divine will. Kaya kahit anong pilit mo, kung hindi yan nakaplano, no, hindi yan parte ng plano ng universe, then it's not gonna happen. Kaya kailangan natin matutong magpasensya, kailangan natin matutong magantay, and while you are doing that, while you are patiently waiting, makinig kayo sa inyong intuition. Kasi for sure, the divine is giving you direction on what you are going to do next while you are waiting. Diba? We have relax. Ayan. Relax lang. Chill lang, Pisces. Makukuha mo kung ano ang para sa'yo because the divine is going to prepare. Diba? Lagi naman niyang piniprepare kung ano ang para sa atin. Kung ano ang deserve natin. Kaya, chill lang. Okay? Chill lang. Makinig kayo sa inyong intuition. Sundin ninyo ang bulong ng intuition ninyo and chill ka lang. Okay? Maaari din na yung relax na ito, kailangan mo mag-relax muna. Kailangan mo muna magpahinga kasi baka ay ikaw pagod na din, no? We have share, the PCB should still make time for each flower. Ayan. So, generous naman kayo. Diba? You always share with what you have. Hindi naman kayo madamot. Kaya maaari din naman na sa ngayon, patuloy pa rin kayong mag-share ng oras ninyo, ng energy ninyo, matutulong pa rin kayo sa mga tao, pera, maaaring nagbibigay din kayo, nagdo-donate din kayo, something like that. Self-care, see? Tend to your garden, relax, kasi kumbaga tinatawagan na kayo ng katawan ninyo, no? Na it's about time na for you to look after yourself, okay? Kasi baka hindi nyo na naaalalang alagaan ang inyong sarili. Baka hindi nyo na naaalalang alagaan ang inyong katawan. Baka sobrang pagod na kayo, pero patuloy pa rin kayo nagtatrabaho. Go, go, go pa rin kayo. Siguro para kayong energizer, ano? You just keep going and going and going. Diba? Remember, tao lang tayo. Tao lang kayo, Pisces. Okay? You need to rest. Okay? You need to take care of yourself in order for you to maintain your good health. Kasi kahit marami kayong mga gustong gawin, kung masama naman ang inyong pakiramdam, if you are a little under the weather, kung mayroong physical discomfort, paano? Diba? Paano ninyo magagawang gawin? Diba? Paano ninyo magagawa? Mapaperform ang mga obligasyon at responsibilidad ninyo? Paano ninyo ma-roll out yung plano ninyo? Diba? Kung ang katawan ninyo is nasusumusuko na, pagod na, hirap na, burnout na. Diba? Kaya kailangan balanse lang. Okay? Kailangan balanse. Kailangan unahin lagi yung inyong well-being, no? Alagaan mo mabuti ang inyong katawan, ang inyong sarili, para nang sa gayon, you will always have that energy, 'di ba? Para ma-perform mo lahat ng kailangan mong gawin. Magawa mo ang mga bagay na dapat mong gawin. Okay? Kung kayo ay nasa on top of your health, for sure, you will be always on top of your game. Pero kung may mga physical discomfort kayong nararamdaman, you can't give your 100%, diba, na performance or galing, diba, sa mga gagawin ninyo. Kaya, take care of yourself, okay? So, maraming salamat din for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And thank you also sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yun sa channel. Maraming salamat. And also, please click the join button sa baba ng video po, no? Para kung gusto ninyong mag-member sa channel. And maraming salamat din for the cross watchers out there. So, this is ending and beginning energy. Si, Ten of Swords. This is ending and beginning. So, tatapusin mo na dito yung chapter sa buhay mo na nagpahirap, no, sa inyo.
bonggang sama ng loob ang binigay sa iyo rito ng taong kung sino man ito sa buhay mo, kasi na-traitor ka pa dito, no? Backstabbed energy ito si Ten of Swords. Yung swords nakatusok sa likod, diba? So talagang na-betray ka, na-cheat ka, niloko ka, na-traitor ka dito ng kung sino man in the past, no? Nakalipas na to, tapos na to, matagal na to, no? Kaya nga siguro sa ngayon, babangon ka na, no? Kasi na-realize mo na teka lang, parang ako na nga yung nasaktan at lahat, 'di ba? Tapos ngayon, kumbaga parang hindi na ako bumabangon para sa sarili ko, kasi iniisip mo na lang yung sama ng loob, umiiyak ka na lang at ganyan, 'di ba? Nagtitiis ka. So ngayon hindi na. You're going to change your mindset. Babangon ka na, you're getting on your feet, and you're going to continue living at magsisimula ka ng bagong buhay dito. Alisin mo na dito. Maaaring magpapatawad ka na rito, kasi how can you start a new life, diba? Kung hindi ka pa nakakapagpatawad, hindi ka rin naman hindi rin magiging masyadong maayos, no, ang pagsisimula mo if wala pang kapatawaran dito. So maybe magpapatawad ka na. Not necessarily na yung pagpapatawad na to may humingi na sa'yo ng tawad. Pwede rin naman na walang hihingi sa'yo ng kapatawaran, pero sa sarili mo gusto mo na silang patawarin, gusto mo na siyang patawarin, so that matanggal na yung bubog sa dibdib mo, matanggal na yung sama ng loob mo, yung resentments mo, so that you can start a new life on a clean slate, para wala nang bigat sa loob mo. So yung gano'n. And since katabi natin si Lover's energy, pwedeng yung betrayal na yan, no, yung stabbing na yan, stabbed in the back energy na yan, related na sa relationship, no? Pwedeng person mo ang nanloko sa iyo rito, kasi katabi niya si Lovers. So pwedeng related ito sa relationship. So pwedeng naghiwalay na ng tuluyan, or pwedeng nagkabating muli, no? Depende sa inyong sitwasyon. But you are definitely going to move forward in your life, no? Magsisimula na kayong muli, 'di ba? Bumangon from that situation. But for others of you naman, baka ibang scenario naman ito, no? Maybe ang iba sa inyo, baka papasok pa lang sa isang bagong love and romantic relationship. So baka papasok kayo sa bagong love and romantic relationship, baka kayo ay kung kayo naman ay nasa isang relasyon, no, existing relationship, at maganda ang samahan, pwedeng ang iba sa inyo rito, leveling up naman of your commitment ang peg ninyo rito, no? Baka yun naman ang pinag-uusapan ninyo. So we also have judgment. Now this is an important decision that you need to make. Ito yung decision na to na hindi mo pwedeng basta-basta ka lang magdedesisyon. Okay, kailangan mo pag-isipan mabuti, listen to your intuition, follow what your intuition is telling you. Okay? Para nang sa gayon, maging maganda, maayos na ang inyong sitwasyon. Alright? So, Ace of Swords is a new beginning energy. This is also a time wherein there will be epiphanies, there will be new ideas, new inspiration, merong mga bagong may mga enlightenment dito dadating, at maaring yan ang makakatulong sa inyo dito sa pagdedesisyon, no? Na may be related dito din sa pagdedesisyon dito. So magkakaroon ka ng magandang direksyon ahead of you, kasi merong mga enlightenment, illumination, inspiration na ipapadala sa iyo ang universe. Gagabayan ka. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.